May nakitang white lady. May kumalabog na multo. Ayun mga guys, halatang inuulol lang yung mga tao. Pumunta yung white lady, dito mo itututok ang camera. Hindi ba pang yun? Mga idol! Nakita namin mga idol. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng mga idol nyo na peke, lagi may nakikita doon sa video nila. Ang technique ng mga ghost hunter kasi na peke, hindi naman direktang nanghihingi yan eh. Nagpaparinig yung mga yan. Alam nyo, maligaya ang duwende natin pagka may inaalay. Ikaw naman, dahil uto-uto ka, magpapadala ka naman ng pera, na-feel mo na nabudol ka na, magrereklamo ka na sa kanya, ang ibabalik sa'yo niyan, hindi naman namin hiningi sa'yo yan, kusang loob mo naman binigay eh. Wala akong pakialam sa naranasan mo. Ang sinasabi ko, yung nakikita na sa video, peke yan. Yun lang po ang dapat nating gamitin, yung common sense. Duwende, manghihingi ng pera, mamatay ako sa katawa dito. Pero yung sasabihin niya, nakakausap ng duwende niya si Doc Willie Ong. Pumunta yung spiritista sa bahay niyo. Tapos nakita doon, may naka-display doon na diploma, graduate ng nursing. Sasabihin ng spiritista, nararamdaman ko dito, parang may nakatira dito na may kinalaman sa medicine ang pinag-aralan eh. Isa sa technique ng ng cold reader yon. Hindi ba kayo nakakahalata? Ang tapang ng idol yung humarap sa multo, sa aswang, sa kapre, sa duwende. Pero sa tanong ko, duwag! Darating ang time mahahalata kayo sa ginagawa nyo. Malalaman at malalaman ng mga tao yan. Hello, magandang araw. Ako si Bungo TV. Siguro surprise kayo nandito ako ngayon. Yung mga hindi nakakakilala sa akin, ako po ay may channel sa YouTube. Ang main topic ko ay mag-debunk ng mga content ng mga paranormal channel, tsaka mag-expose din ng kung ano-anong mga kalokohan na nangyayari sa social media. At the same time, i-explain sa inyo kung paano nangyayari yung mga ganong bagay. So, pwede niyo po bang ikwento yung story? Bakit po kayo nakabaskara? Okay. Yan ang common na tanong sa akin eh. At first, para sa safety ko, kasi nung pandemic kasi, may kinontent ako na isang powerful na personality sa social media. Na isang grupo kami noon. Ang pangalan ng grupo namin noon dati, UTW. Ang UTW, ibig sabihin, United Talino Warriors yun. Na ang advocacy noon, imulat yung mga kababayan natin na yung napapanood natin sa social media ay hindi totoo. So yung pakikipaglaban namin doon nagiging toxic na kasi. Kaya naisipan kong magsuot ng maskara. Kasi yun ang main goal eh, pagka may kalaban kang malupit, 'di ba? Ang titirahin personal na eh. So ang yun ang main purpose. Then nung tumagal ng tumagal, parang siguro ang purpose na lang nito, trademark na lang para alam ng mga tao, para alam ng mga tao, Bungo TV yung nagsasalita. Hindi kung sino ako doon sa loob. Ito lang yung makikita nila sa YouTube. Nag-start ako na mag-expose ng katulad doon yung tinapik ko. Kung kilala nyo siya yung namimigay ng bigas nung pandemic. That was 2020. So, ang ginagawa ko lang, pinapansin ko lang yung mali doon sa ginagawa niya. What I mean na mali, hindi naman yung mali na lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero yung bumabangga kasi yung ginagawa niya doon sa sinasabi niya. Nag-start ako mag-analyze ng mga video niya hanggang doon ako nakilala, pinanood ako ng mga tao. Then dumating yung time na natapos yung niya, napakulong namin. Diba, sa tulong-tulong naming magkakagrupo, napakulong namin. Then, nung mag-move on na ako, napunta ako sa paranormal kasi passion ko yun nung bata pa ako. Mahilig ako doon. May nakita po ba kayong mga tungkol? Oo. Contrary dun sa mga kinikriticize sa akin, usually kasi, pag gumagawa ako ng video, ang unang bintang sa akin, hindi ako naniniwala sa multo eh. Pero hindi nila naiintindihan. Isa ako sa believer. Ang kinikriticize ko lang naman, yung video, hindi yung multo. Paulit-ulit ko naman sinasabi eh. Kung tatanungin nyo ako, naniniwala ako sa multo? Yes, naniniwala ako sa multo. Pero sa mga elemento, aswang, kapre, ang sagot ko, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako nakaka-experience nun eh. Pero kung ang video, yung pag-uusapan natin,
'Di ba? Alam naman natin kung peke yun o hindi. Doon lang tayo sa video. Kasi minsan, may mga nagagalit sa akin, pag alimbawa, may kinriticize akong peke na video, ang sasabihin sa akin nung audience, hindi, totoo yan kasi naranasan ko yan. Wala akong pakialam sa naranasan mo. Ang sinasabi ko yung nakikita na sa video, peke yan. Knowledge niyo po sa paranormal na para ano niyo po yun, ma-criticize niyo po na maayos yun. Actually, hindi naman dapat kailangan pag-aralan yan eh. Yung para malaman mong fake ang isang bagay o hindi. Ang gagamitin mo lang naman kasi common sense mo eh. Let's say halimbawa may nakita kang video, no? Tapos yung video, nakikita mo yung multo niya, katulad ng kay Kuya Red, yung multo na nakikita mo, balot ng kumot, anak naman ng patola, common sense naman na yun. Kahit ikaw mag-video ka, kaya mong gawin yung ginagawa niya, hindi mo na kailangan maging expert sa kahit anong bagay. Ano po yung pwede niyo po makwento sa amin sa mundo ng mga paranormal? Yung totoong nangyari. Opo. Ako, nung bata ako, may mga naranasan naman na ako niyan. Katulad kasi laki ako sa probinsya eh. Yung mga naririnig ko na sut-sut na hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-explain. Yung mga naririnig kong boses before sa lumang bahay namin. Noon kasi, pagdating sa mga ganyan kasi, para sa akin, fascinating yung mga yun eh. I mean, ako, doon sa probinsya naman namin, wala naman kasing libangan nung araw. Kasi talagang province na province yun. Walang mall, wala kang mapupuntahan. Ang libangan ko na lang noon magbasa or manood ng Discovery Channel. Sa kakapanood ko, tsaka kabasa ko, syempre, may mga bagay sa mundo kasi na alam ko naman na hanggang ngayon hindi pa kayang ipaliwanag. Kaya simula pagkabata ako, interesado na ako sa mga yan. Kaya every time na nakakakita ako ng peke, parang naiinsulto ako. Parang feeling ko, tayo lahat ng mga, yung gumagawa ng peke. I mean, di ba, kung naiintindihan yung frustrations ko pagdating sa ganyang bagay. Hindi ako katalinuhan na. Baka mamaya kasi iniisip ng mga tao, nagtatali-talinuhan ka. Kadalasan yan ang yan ang sinasabi sa akin, nag-aalam-alaman ka. Wala po akong alam, ang gamit ko lang po ay common sense. Yun lang po ang dapat nating gamitin, yung common sense. Duwende, manghihingi ng pera. Anak ka naman patola, Diyos ko naman, men. Di ba? Ano ba? Aanin ng duwende ang pera. Di ba? May mga ganyang kaso. Kaya ako na-shift sa paranormal, may nag-comment lang sa akin na itry ko reakan yon. Although nahilig ako sa ganyang manood ng mga ganyang bagay. Kumbaga, may mga books din ako niyan before eh. Kasi, fascinating nga, di ba? May lang sa akin, may nag-suggest lang sa channel ko na, tingnan mo to, Sir Bungo. Ano masasabi mo dito? Nung una pa lang, nung unang pinanood ko yung video, shit na talaga ako. Yung isa itong ghost hunter sa Nueva Ecija na may alaga siyang duwende. Na alam mo yon yung ito ang technique ng mga ghost hunter kasi na peke, hindi naman direktang nanghihingi yan eh. Nagpaparinig yung mga yan. Let's say halimbawa may duwende sila na alaga kunyari, sasabihin ng mga yan, alam nyo, maligaya ang duwende natin pagka may inaalay. Ikaw naman, dahil uto-uto ka, at natutuwa ka doon sa content niya, magpapadala ka naman ng pera. Tapos pag naranasan, na-feel mo na nabudol ka na, at magrereklamo ka na sa kanya, ang ibabalik sa'yo niyan, hindi naman namin hiningi sa'yo yan, kusang loob mo naman binigay eh. Doon nangyayari yung pambubudol, na hindi nyo naiintindihan. Marami po bang mga ganyan po yung mga tactical? Madami. Kung akong tatanungin mo, ang estimate ko, sa lahat ng napanood ko, bagamat yung iba, hindi ko naman madirektang fake, pero most of them, nasa 95% peke. Meron man dyan siguro, somewhere out there, hindi ko sinasabing walang totoo honestly, hindi ko alam. Pero somewhere out there, siguro meron yan. Yan yung mga hindi nagpapa-video, hindi yun kasi once na nilabas mo ang video mo sa social media, for me, na yun eh, meron ng parang intention ka nun eh. Pero hindi ko pwedeng husgahan kung anong intention mo nun. Pwede naman kasi ang intention mo, mag-educate ka ng tao tungkol sa paranormal, pero kadalasan, hindi naman lagi, kadalasan,
Parehas lang bang term yung kadalasan at lagi? Pero kadalasan kasi, ang habol nila pera. Sinabi nung isang bugok na guest nyo dito before, na kapag ka, ano daw, nagbigay, lalong lumalakas ang pera. Common sense ang gagamitin natin mga kababayan ko. Ang Diyos ba ganon? Pagka humingi kayo na pagalingin kayo ng Diyos, kailangan ba bayaran mo siya? Hindi! Walang kinalaman doon kahit wala kang kwentang tao, kahit sagad sa buto ang kahirapan mo, kapag gusto ka ng Diyos pagalingin, pagagalingin ka. Kasi kiniklaim nila na ang kapangyarihan nila ay galing sa Diyos. Sa mga paranormal, ghost hunting din po ba tulad ng... Oo, nag-ghost hunting ako. Kasi kadalasan, nung una, hindi ako nag-ghost hunting eh. Kaya lang, ang mga comments sa akin ng mga tao, subukan mo rin para malaman mo, subukan mo. Kasi may isingit ko lang ako, ang kalimitan kasing sinasabi sa akin ng tao, pag nag-criticize ako, puntahan mo yung lugar para malaman mo. Let's say, halimbawa, haunted house sa Sampaloc, Manila. May kinikriticize akong ghost hunter na nag-explore doon. Ang sasabihin ng tao, pumunta ka doon para malaman mo. Namimiss nyo yung point eh. Hindi naman ang problema doon yung haunted house. Ang problema doon, yung video nung peking ghost hunter. Yun ang kadalasan na binibintang sa akin ang tanong ni Sir na nagtatanong sa akin. Sinubukan ko daw, para wala nang masabi yung iba, sinusubukan ko na rin. At malayong malayo yung uri ng pag-ghost hunting ko kumpara sa mga peke. Pagdating kasi sa peke, kadalasan yan, hindi naman totoong investigation ang ginagawa ng mga peke eh. Nagkikwento na lang sila kasi nga yung video nila planado. Halimbawa, papasok sila dito. May nakitang white lady. May kumalabog na multo. Ayun, mga guys, mga ganon, di ba? Halatang inuulol lang yung mga tao. Ang tunay kasi, sa akin naging batayan kasi dito sa mundo ng paranormal. Ang batayan, totoo ka pag may nakukuha kang multo. Totoong ghost hunter ka pag may nakukuha kang multo. Hindi po. Ang totoong ghost hunting, from the word itself, nag-hunt ka ng multo, kaya may makita ka o wala, totoo yun. Dapat ang i-appreciate natin sa mga ghost hunting videos, yung process. Pupunta tayo doon, maglalatag tayo ng equipment, may makakapture ba tayo? Wala. Dapat nandun yung interest nyo eh. Kadalasan, pinamihasan ng mga peke na laging may nakikita sa video nila. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng mga idol nyo na peke, laging may nakikita doon sa video nila. Yung mga lehitimo, wala. Kasi nandun naman talagang pag-ghost hunting. Anong magagawa natin? Pumunta kami dito sa lugar na to. Wala kami nakita. Di wala. Alangang mag-imbento kami. Di ba? Kaya kadalasan, lahat ng pinuntahan namin, ng mga kasama ko na nag-ghost hunting kami, hindi ganun ka-OA ang evidence. Meron man, boses-boses lang, or wala nga kadalasan eh. Kasi talagang wala eh. Kung talagang wala, sasabihin namin ang totoo. Halos pare-parehas pag peke kasi scam eh. When you say scam kasi, may ginagawa sila para may makuha sa inyo. Hindi na need na monetary. Pwedeng ang ma-scam sa'yo yung oras mo, yung tiwala mo, di ba? Parang generic naman lahat yan eh. May mapamanggagamot, manghuhula, ghost hunting. Mahahalata mong peke yan pag ayaw matanong. Ang laging dahilan yan, maliit na vlogger ka lang. Naranasan ko yan, di ba, Donski? Donski Gash TV peke. Pagka tinatanong kita, hindi naman kita inaaway men eh. Pag tinatanong kita, regarding sa laging dahilan ng mga peke na yan, hindi para patulan eh. Hindi nag-search tayo ng knowledge eh. Ang idadahilan sa akin, maliit lang kasi ang subscribers mo. Paano yung mga supporters mo na walang channel? Wala namang subscribers yung mga yun eh. Ganyan din ang sasabihin mo? As an audience kasi, nagde-demand ako ng truth sa nilalabas nyo. Kaya karapatan namin na masagot kung ano man na napapanood namin sa channel nyo. Kung magbanak po kayo ng video, paano nyo po pinuprove na parang pinapakita talaga sa tao na ano po yun? Ito. Pagka nagre-react kasi ako ng video, ang sa akin titingnan natin yung facts dun sa video. Paano natin makita yung facts sa video? Pagka yung logic, I'm sorry ha, pambobo yung logic katulad nun
may nakikita ka na, ano, ito na naman, papasok na naman tayo sa common sense eh. Halimbawa dun sa isang video, no, may hinahabol silang multo. Ito, kadalasan ito sa mga peke eh. Nakita na nila yung white lady. Nasa harap na nila. Dediretsuhin nila yung white lady, pumunta sa kanan yung, ano, yung white lady, then yung camera nila, ihaharap nila sa kaliwa. I mean, di ba, simpleng, ano na lang yun eh, simpleng paggamit na lang ng utak. Ano ha, hindi ako nagsasabing matalino ako dito. Some of you, na mga nanonood sa akin, OFW, alam ko may talino kayo, kaya kayo napunta sa ibang bansa. Pero yung logic na nandito pumunta yung white lady, dito mo itututok ang camera, hindi ba pang yun? Di ba? At the same time, halimbawa, paano mo sasabing fake, ano, let's say, malinis yung pagkakagawa. Malinis yung pagkakagawa ng video. Wala akong masilip, ang ganda. Lumulutang yung kandila, hindi ko makita yung tali. Magbabase tayo doon sa credibility ng gumagawa. Kaya sinasabi ko sa vlog ko, importante yung credibility kasi. Yung credibility kasi na yan, ito ha, hindi naman nawawala ang credibility mo kung nagkamali ka. Di ba? Pag nagkamali ka, i-admit mo lang na nagkamali ka. May mga pagkakamali kasi eh. Ibang-iba yan sa sinasadya. Let's say, halimbawa ako, nag-go something ako. May narinig akong boses ng umiiyak. Diniklara ko sa video ko, napakinggan nyo yun? May umiiyak. Then napag-alaman, nung kasamahan ko, pusa lang pala sa labas yun. Ngayon, aakuin ko yun. Sorry po pala yung nasabi ko kanina na umiiyak, pusa pala sa labas yun. Hindi nasisirang credibility ko doon. Or let's say, may na-capture akong posting puti. Tapos, napagkamalan ko na white lady yun. Oy, nakita ko white lady, oh. Nag-debunk yung mga audience sa baba. Hindi. Base dyan sa tingin na yan, poste lang yan. Walang problema dun eh. Ibang-iba yon kapag nagpa-costume ka ng tao at videohan mo at pinalabas mo sa mga tao na totoong white lady yon. Magkaiba yon. Panggag sa mga audience yon. Mga honorable mention na parang itong mga ano na to, dito na may menu. Meron kadalasan nagbabase ako sa credibility. Meron naman mga ganon, madami. Madami sila, pero mas marami talaga yung peke. Paano ko nasasabing totoo sila? Kasi the way sila mag-vlog, hindi sila nagdedeklara agad na yung nakuha nila totoo. Let's say, halimbawa, may nakuha sila, iniiwan nila sa audience yung panghuhusga. O ito nakita namin, ano pong tingin nyo dito? Multo ba to o hindi? Pero yung mga peke, dun pa lang talaga sa video nila, ano na yon? Totoo na yon. Mga idol! Nakita namin mga idol. Di ba? Parang tanga. Panoorin nyo yung mga video nung iba. Yung mga senaryo po ba na nahirapan talaga kayong i-debunk to, i-analyze yung... Meron. May mga time kasi na minsan nga akala ko totoong-totoo eh. Di ba? Yung pala magaling lang mag-edit ng video yung ano. Hindi ako perpekto. Kaya nga minsan, katulong ko din naman yung mga audience mag-debunk. Akala nyo ba, kadalasan ako lang yung nakaka-figure out na peke ang isang video. 90% ng mga video na dinidebunk ko ay galing din sa mga audience. Minsan nga, dating fans nyo pa eh. Kasi sa totoo lang, minsan sinisisi ako ng mga peking ghost hunter kung bakit daw bumababa ang videos nila, ang views ng videos nila. Dahil daw kay Bungo Pakialamero daw. Pero nafe-fail yung intindihin na ang utak ng tao na design yan para matuto eh. Hindi laging always na nauulol nyo yung mga yan. Darating ang time, makakapa ng tao yung pattern nyo. Darating ang time, mahahalata kayo sa ginagawa nyo. Kapag kasinungalingan ng ginagawa nyo, hindi forever nyo matatago yan. Darating ang time, malalaman at malalaman ng mga tao yan. Pinagsisihan niyo po na parang medyo nagkamali kayo, gano'n po, sa research, gano'n. Meron, pero hindi siya ghost hunting eh. More on yung reaction video lang sa yung iba. Pero sa ghost hunting, nagkamali. Maybe minor, halimbawa, may theory ako na ganito, na let's say, feeling ko manikin yan, pero totoong tao pala yung ginamit. Yung mga gano'n, napaka-minor, pero ang kinababagsakan, peke pa rin yung video. Pero doon lang ako nagkakamali siguro sa theory kung paano nila ginawa. Doon lang. Ano
Ito, kadalasan kasi, natuto ako minsan kasi may, nagla-live ako minsan. Pero minsan kasi pag nagla-live ako, may nasasabi akong hindi dapat. Let's say, halimbawa, ganito, no? May nag-tip sa akin na tungkol sa pamemeke ng isa. Ang kabilin-bilinan sa akin, sir, huwag mo na lang sabihin ang pangalan ko, ha? Minsan, pag live kasi ako, minsan sa kilala nyo naman ako, no, yung mga nanood sa akin, na isasabi ko bigla. Then, huli na, bago ko edit. Kaya ang nangyayari, mas gusto ko na lang, isushoot ko muna, then i-rewatch ko. Pag may nasabi akong parang hindi maganda, ikakat ko na. Yung pinaka-goal po sa bumuti. Dahil ba sa views? Kung views ang magpapaka-plastic ako kung sasabihin ko hindi dahil sa views. Unang-una, hindi magtatagumpay ang advocacy ko kung magpapaka-plastic ako, hindi ko na mahangad ang views Lahat naman pag nag-upload ka ng video sa YouTube or sa social media, ang goal mo kasi doon, maka-reach ng tao hanggat maaari kung gaano kalawak yung marireach mo. Now, ang pinag-uusapan natin dito ay priority. Ano ba yung priority natin? Ang priority ko magsabi ng totoo at sabihin ko ano yung totoo. Yung views na yan, to follow na yan Pagka, ngayon may nagsasabi sa akin, ginagawa mo lang yan para dumami yung views mo. Zero logic. Kasi kung para sa views ang gagawin ko, yung mga idol nyo, bubulahin ko lahat yan para gustuhin nyo ako. Kasi kapag binola-bola ko yung mga yan, kayo mga uto-uto na naniniwala dyan, gugustuhin nyo rin ako. Sa akin kayo magsusubscribe lahat. Di ba? Mas magandang gawin yon kaysa yung sinasabi nyong manira. Kadalasan, paninira daw yung sinasabi ko Ang nagtataka naman ako, yung sinisiraan ko, hindi ako hinaharap. Ako pa yung naghahabol sa kanila. Every time na nasasabihin ko, pwede ba mag-discussion tayo ng live? Iwas ng iwas. Diba? Ako pa yung nanira sa inyo niyan, ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ikaw, kahit mga tao dito, pag sabihan ko kayo, yung nanay mo, baka mamaya sinugod mo ako. Dahil siniraan ko ang nanay mo. Diba? Or siniraan kita, balita ko, nangutang ka daw na hindi nagbayad. Baka mamaya sugurin mo ako at sabihin mo, hindi, patunayan mo yan. Patunayan mo kung totoo talagang hindi ako nagbayad sa utang ko. Pero hindi Every time na may bibitawan ako, palaging ang sabi sa inyo, huwag nyo na lang pansinin yan. Di ba? Yan lagi sinasabi sa inyo ng idol nyo. Hindi kayo nagtataka. Kayo yung sumasalo ng bala sa idol nyo. Hindi, di ba? Katalinuhan ba yon? Katalinuhan ba yon na sumalo kayo ng bala habang yung idol nyo kumukuya-kuya-kuy sa bahay nila, sa ilalim ng palda nyo, kayo yung sagot ng sagot sa akin. Binibigyan naman kayo ng pagkakataon ng live. Mag-discussion tayo. Ang daming palusot. Di ba? Hindi ba kayo nakakahalata? Ang tapang ng idol yung humarap sa multo, sa aswang, sa kapre, sa duwende, pero sa tanong ko, duwag. Okay, ganito kasi, yung sinabi ng nagtanong kasi sa akin na hindi naman daw pantay-pantay yung utak ng tao. Ay, naniniwala naman ako doon. May mga tao talagang mahihina. Pero dapat natututo tayo Ako, hindi ako loco-proof. Hindi ako matalinong tao. Minsan nabudol na rin ako. Naalala ko noon na may binili ako na Apple Pencil sa halagang 3,000. Ina-admit ko, nabudol na rin ako once, pero doon sa pagkakamali ko, natututo ako. 'Di ba? Pag may binigay na sa akin na proof na talagang mali, hinihiwalayan ko na talaga. Hindi ko na sinusuportahan. Nagigets ko 'yon. Hindi naman yung iba hindi pinag-aral, hindi nag-aaral, 'di ba? Yung iba ganyan. Pero hindi habang buhay naniniwala ako, hindi kayo habang buhay na darating din ang time, hindi naman nakakahiya 'yon pag naloko ka Part ng buhay natin 'yon. Ako nga naniwala ako na totoo si Santa Claus nung bata ako 'Di ba? Pero dadating yung time, matututunan ko hindi pala totoo. Meron po bang point, may time po ba na parang meron po talaga yung ay pag-discussion po talaga sa inyo? Oo. Okay na po yun. Pwede niyo po ba kwenta paano po nangyari? Pero kadalasan supporter yung humaharap sa akin Kadalasan supporter. Doon pa lang na kayo,
Pero yung mga humarap talaga sa akin, yan sila Sir Ed Caluwag, Sir Nick Banayo. 'Di ba? Minsan nagkakaroon dahil humarap na sila sa akin, sasabihin ng mga iba, so kakampi mo na. Yes, nagiging kakampi ko na. Kasi naiintindihan ko na sila eh. Nag-explain sila sa akin kung paano nila ginagawa yung mga bagay na gano'n. Bagamat naiintindihan din naman nila ako, na-skeptic din ako sa kanila. Hindi naman porkit na naging magkaibigan kami, kung ano yung gagawin nito, papaboran ko na always. May nagsabi sa akin last night ba, nag-comment sa akin. Kasi may kinikriticize ako na isang psychic eh. Sabing ganun sa akin, siguro kung si Sir Ed Caluwag yung nagsabi niyan, maniniwala ka agad. No, kung alam nyo lang, kung kasama ko si Sir Ed Caluwag, kung paano ako maging skeptic sa kanya, kung paano ko siya questionin pag magkasama kami, sana nakikita nyo yun. Sa mga videos na magkasama kami, minsan nga, sinasabi ko rin naman na baka natsambahan lang, baka na lang. Pero may mga time talaga na nakikita ako na hindi ko talaga ma-explain. May isang incident kasi, lalo na doon sa Bit-Bit Bridge, meron kasi kaming kabarkada, si Sir Lance, si Flashlight Manila, nagde-develop ng mga device pang ghost hunting. May time doon na alam namin dalawa ni Sir Lance kung paano nagwo-work yung dead bell. Yung bell. May ginawa si Sir Ed Caluwag sa Bit-Bit Bridge na at will sinamon niya yung entity na patunugin yung bell. Tumunog yung bell. Documented naman sa videos ko yon. Yung mga yon hindi ko alam. Pero ayokong i-declare na yun ay paranormal. Nasa sa inyong mga viewers pa rin yung kung paano nyo tatanggapin. Pero hindi ako nagiging bias. Siguro mukha lang bias kasi nakakausap ko kasi itong mga taong to eh. Hindi katulad ng mga idol yung peke na kahit kailan hindi nag-reach out sa akin para linawin yung sarili nila. Po ba kayong content na hindi nyo talaga makakalimutan? Sobrang laugh trip na sa... Ano po yun? Ito, ma-mention ko na yung halos mamatay ako sa kakatawa. Pwede ko ba sabihin kung sino? Si Ghost Hunter 88. I-search nyo yung channel niya. Ganito ako eh. 'Di ba transparent ako dito? Ayokong magsabi na kasi regarding sa transparency may nakapagtanong sa akin before eh. Paano mo nasasabing transparent ka? Hinihikayat ko kasi panoorin yung video nila at panoorin nyo rin ako. Hindi katulad ng mga idol nyo, huwag nyo panoorin si Bungo, 'di ba? Naninira lang 'yan. Eh ako hindi. Kung ano yung sinasabi ko, itimbang nyo doon sa napapanood. Ito kasi si Ghost Hunter 88, mamamatay ako sa katawa dito. Pero yung masasabihin niya, nakakausap ng duwende niya si Doc Willie Ong. Kahit saan tayo makapunta, hindi totoo yun. Just imagine, manghihingi ang duwende ng gamot sa duwende mo. Manghihingi si Doc Willie Ong ng gamot sa duwende mo. Di ba? Hindi ba nakakatawa yon? Tapos, actually, hindi ako natatawa mismo kay Ghost Hunter 88 eh. Doon ako natatawa doon sa mga naniniwala sa baba. Pati nga si Pastor Kibuloy, duwende niya yung dahilan kung bakit nahuli eh. Ano ba? Hindi ba hindi. Pagalitan niyo ako, hindi ba nakakatawa yon? So, ang tanong sa akin, paano daw i-handle yung mga basher? Actually, open naman ako. Matagal ko naman sinasabi, open naman akong tanungin. Ang gusto ko kasi, kung halimbawa, kukontra kayo dun sa sinabi ko, dapat, based on arguments. Halimbawa, may sinabi ako, fake itong video ni Pedro. Dapat sabihin nyo sa akin na mali ka, Bungo. Totoo yan kasi ganito, ganito, ganito. Hindi yung naiinggit ka lang. 'Di ba? Yan ang kadalasang sagot sa akin ng eh. Naiinggit ka lang. Ano ba yung mga nakamaskara ka kasi. Paano natin ma-address yung yung pagkakamali doon sa mga ganun na rebat nyo sa akin? At ako naman, open naman ako eh. Halimbawa, may hindi kayo nagustuhan. I-PM nyo ako, pwede tayo mag-set ng live at mag-usap tayong dalawa. Willing ako sumagot. Lahat. Binabash nyo ako, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sagutin kayo. Yan ang hindi ginagawa ng idol nyo sa mga bashers niya. Actually, hindi bashers yung tawag dapat kritiko.
Pero sa akin, basher yun. Kasi bash lang naman talagang ginagawa nyo, hindi pagkikritik eh. Ako, kritiko ako na idol nyo. Po ang Bungo TV sa sa pag-criticize ng mga ganitong klaseng Actually, yung pagiging makabuluhan, yung pagiging makabuluhan kasi, subjective yan eh, sa tao eh. Kapag kung ang tao ay kasi mga supporter ng mga peking ghost hunter, hindi makabuluhan sa kanilang ginagawa ko. Kasi gusto nila magpaloko na lang eh. 'Di ba? Minsan nag-a-adjust kasi yung nag-a-adjust yung pamantayan nyo in the sense na nung una, ipinaglalaban yung totoo yung idol nyo, tama? Nung nailabas ko yung evidence na hindi totoo yung idol nyo, mag-a-adjust yung utak nyo. Okay lang na peke, basta nai-entertain kami. Di ba? Kayo ang gumagawa ng dahilan kaya kayo nagmumukhang kayo mga supporter din eh. Ang sinasabi ng iba, wag ko daw idama yung supporter. Wag daw idama yung supporter. Hindi ko kayo idadamay kung hindi kayo nakikihalo. Instead na magtulungan tayo, dapat nagtutulungan tayo. Hindi yung kukontrahin nyo ko na ang bababaw naman ng dahilan nyo, di ba? Yun nga, katulad na sinabi ko, pag mga ganong bagay, dapat argumento ang ikukontra nyo sa akin, hindi kung ano-ano mga personal na bagay. Kasi kahit minsan, hindi ko pinersonal yung mga idol nyo. May na-experience po ba kayo dati na parang naloko rin kayo na kunyari fake healer or nag-ghost hunter kaya po kayo like naging very skeptic sa mga ganitong mga... Actually, hindi sa akin, pero yung mga magulang ko before. Kasi kami, family kami, nasa medical field kami halos lahat. Ako, nurse ako, nanay ko, pharmacist, tatay ko, medtech. Mga kapatid ko, pharmacist din. Pero ang tatay ko kasi, naniniwala sa ganyan eh. Kasi ang mentality ng tatay ko, mapamahiin yun, mapaniwalain sa ganyan. Kahit na sa, yung mga tao namin dati sa business namin, palagi niyang, alimbawa, pag masama ang pakiramdam, nagpapatawag ng albularyo yon. Napapanood ko yon simula pagkabata pa ako. Pero nung time na yon, paniwala din naman ako doon dahil syempre bata ako, hindi ko pa naman alam kung ano. Then, nung time na yon, nung tumatanda-tanda na ako, medyo nadidiscover ko na may deception talaga nangyayari. I mean, halimbawa, kasi napapanood ko na rin sa documentaries ng GMA yan, mga faith healer na may in-expose sila doon na gano'n ang ginagawa sa mga tao namin dati noon. So, ibig sabihin, naloloko din pala kami dati noon. Kaya ako naman, para hindi na maulit yon, tsaka yung tatay ko mahilig bumili yun ng mga agi-agimat nung araw eh. Na pampagaling daw sa kanya. Nagkaroon kasi ng sakit ang tatay ko. Eh, hindi naman siya gumaling. So, anong ibig sabihin nun, di ba? Ma-differentiate yung pagkakaiba ng totoong spiritista sa hindi totoo. Ito subjective to, pero naniniwala ako na mag-agree kayo lahat sa akin. Kapag ang espiritista, number one dyan, common sense ang paiirali natin disclaimer, wala akong alam tungkol sa pag-espiritista. Wala akong alam. Kasi yan ang lagi sinasabi niyo sa akin. Totoo nga naman. Pero hindi porkit wala tayong alam, hindi natin malalaman na inuulol lang tayo. Number one, ang red flag dyan, pagbukang bibig niyan ay laging pera. Number one. Number two, umiiwas sa tanong. Number three, palaging palaging tanong ng tanong sa'yo. Para ma-cold reading ka. Na-discuss ko na before yung cold reading sa mga vlogs ko. Para sa mga hindi pa nakakaalam, yung cold reading kasi na yan ay isang technique yan na ginagamit ng manghuhula. Although na hindi lang naman sa manghuhula nangyayari yan, nangyayari din naman kahit sa trabaho, pwede mo i-cold reading yung boss mo. Let's say gusto mo magpalakas sa boss mo, na-cold reading mo kasi nakita mo sa opisina ng boss mo, may mga trophy siya ng basketball doon. So, ibig sabihin, mahilig mag-basketball yung boss mo. Pwede mo siyang yayain na, boss, basketball tayo. Di makakaband mo na yung boss mo noon, di ba?
Pero sa mga manghuhula kasi, ginagamit nila yung cold reading. Manghula, espiritista, sa mga manggagamot, ginagamit nila yung cold reading ngayon. For example, sa espiritista, pumunta yung espiritista sa bahay nyo. Tapos nakita doon sa bahay nyo, may naka-display doon na, na diploma. Graduate ng let's say, nursing. Naka-display doon. Sasabi ng espiritista, nararamdaman ko dito, parang may nakatira dito na may kinalaman sa medicine ang pinag-aralan eh. Isa sa technique ng ng cold reader yon. Sa manggagamot naman, halimbawa, sasabihin niya makikita ng manggagamot na na parang tabingi kang magsalita. 'Di ba? Magugulat ka, malalaman ng manggagamot na na-stroke ka dati. 'Di ba? Pero hindi mo naiintindihan, kino-cold reading ka. Sa manghuhula din, madalas ginagamit ng manghuhula ang pagko-cold reading. Let's say halimbawa, nagpapahula ka then sinabi ng manghuhula na, alam mo ikaw, nakikita ko dati kang teacher. Nagtaka ka. Paano nalaman ito na teacher ako? Ang galing naman ng manghula na to. Pero hindi mo namamalayan, the way ka magkwento, ako po, yung mga estudyante ko po kasi nung araw, nung ako po ay nagtrabaho sa Santa Clara School, di ba? Ganun ka kasi magsalita, kaya nalaman ng manghula na teacher ka. Yun ang kadalasan ginagamit ng mga ng mga espiritista, manggagamot, manghuhula. At pangatlo, palaging ang sinasabi niyan, hindi naman siguro lagi pero kadalasan nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo. Hindi ko na kayo. Pero kung papansinin mo kung totoo ang sinasabi ng mga yan, dapat paninindigan nila na totoo ang sinasabi nila at i-defend nila sa iyo yun. Yung mga specifically po sa mga namimeke po, tingin niyo po bakit po nila nagagawa na alam niyo po? Number one reason doon yung kaya nila nagagawa yung mga ganyang bagay. Pero disclaimer ang sinasabi ko lang, mga red flags lang. Hindi naman nangangahulugan na pasok siya doon sa sinabi ko, fake siya. May pagkakataon kasi na talaga naman nagkataon. Disclaimer lang isa lang yun sa mga dapat yung tingnan. Ang number one reason, bakit daw nagagawa ng mga, ng mga namimeke? Number one reason dyan yung pera. Minsan kasi nakakakita sila ng opportunity doon Naramdaman nila kung paano sumweldo ng malaki sa YouTube. Naramdaman na nila kung paano magkaroon ng donasyon ng malaking pera. Nakaka-addict kasi ang pera sa buhay ng tao. Yun ang main reason kung ba't nila ginagawa yun. At the same time siguro, yung fame, di ba? Marami naman, kahit sino naman tao, yan yung yan yung hangad money at saka fame. Yung mga tao kasi na yan, parang yan sa akin kung iisipin mo, ang panluloko kasi sa kapwa, crime talaga yan 'Di ba? Parang ka-level yan ng estafa Ito kakausapin ko kayo mga namimeke ng video. Pakinggan nyo ko. Yung ginagawa nyo, sisingilin din kayo dyan pagdating ng panahon. Akala nyo ba ang problem lang dito ay dahil nanguha lang kayo ng pera? Hindi yun ang issue dito. Yung mga nakuhanan nyo ng pera. Kaya nagbigay sa inyo ng pera yan. May maibibigay yung mga yan Mga OFW, yung mga mapepera, di ba? Kaya halimbawa, binigyan kayo ng 20,000 pesos. May 20,000 pesos sila na kaya nilang mawala sa kanila. Kaya binigay nila sa iyo yun. Hindi issue dito ang pera. Alam nyo, nagiging issue dito, yung inulul nyo sila, yung tiwala na binigay sa inyo. Yung pera, pagka binudol nyo yan, pwede nyo ibalik yan Pero yung tiwala, maibabalik nyo. Hindi mo kahit kailan maibabalik yun. Yun ang kadalasan na masakit para sa mga naloko nyo. Yung tiwalang nasira. At dun kayo masisira din. Ito may yung top 10 na comment sa akin At dito tayo magkakaalaman.
mga lilinawin ko lang, kadalasan kasi ito yung kino-comment sa akin. Pero bago lahat, i-address ko lang to, no? May mga tao na nag-ano sa akin na nagsasabi, ano, halimbawa, may kinriticize ako na isang ghost hunter. Sasabihin nilang ganon. Hindi, totoo yun. Kasi ako, naranasan ko na rin yun, yung naranasan niya. Tandaan niyo mga kababayan, hindi porkit identical doon sa naranasan mo, ang naranasan niya, ay totoo na yung sa kanya. Pwede rin naman napulot niya rin yung sa iba at nag-invento siya eh. Pwede naman mangyari yun. Lilinawin ko lang yung part na yun eh. Kasi kadalasan may mga nagko-comment sa akin, hindi, totoo yung totoo yung multo. Hindi naman po talaga multo yung inaano ko, kinikriticize ko. Ang kinikriticize ko po yung video. Dahil isa rin ako sa believer. Ito, mag-start tayo ha. Number 1, nasagot ko na to kanina, bakit ka nakamaskara? Unang-una po, hindi naman po bawal magmaskara. Huwag niyo ako sisitahin sa bagay na hindi naman bawal. Di ba? Kahit pa anong sabihin ko, yung katotohanan ng sasabihin ko, yung importante. Kapag sinabi ko na 1 plus 1 is equals to 2, hindi nangangahulugan na mali yun dahil nakamaskara ako. Hindi nagbabago ang katotohanan. Tandaan natin, katotohanan lagi ang pagbabasihan natin. Hindi ito. Kasi wala ito eh. Number 2 na tanong sa akin, wag ko na daw pakialaman. Ang balik na tanong ko naman, ba't ako pinakikialaman nyo? Kayo lang ang pwede, ako hindi. Pinakikialaman nyo ako sa content ko, pero yung mga idol nyo, nagtataka nga ako dito eh, sa mundo ng YouTube eh. Yung mga manluloko, hayaan na lang daw. Pero ako nagsasabi ng totoo, pipigilan nyo. Next comment. Ito, madalas to. Naranasan mo na ba, Ika? Yan ang madalas eh. Kapag halimbawa, may isa akong kinikriticize na pangyari, yung spirit of the glass, sasabihin niya, naranasan mo na ba? Kaya mo nasasabing, may common sense kasi tayo. Minsan kasi makikita mo na sa video, may pagkakamali na. Minsan nakikita mo, let's say sa spirit of the glass, nakikita mo, nauuna yung kamay niya, di ba? Na supposed to be, dapat yung glass, yung sumusunod yung glass dapat ang sinusunod ng kamay niya. Yun lang naman yung mga pinipinpoint doon. At hindi porkit hindi ko naranasan, hindi ko na pwedeng bigyan ng opinion. So, ibig sabihin, hindi ko pa naranasan na magkaroon ng AIDS. Hindi ako pwedeng magkaroon ng opinion sa AIDS. Ano ba, mga kababayan ko? Number 4, pumunta ka doon para malaman mo. Sa isang lugar, di ba? Pumunta ka rin doon para malaman mo. Kaya ito yung sinabi ko kanina, hindi po yung lugar yung may problema. Ang may problema po yung video. Yung video po may problema. Di ba? Hindi yung lugar. Yung lugar pwedeng haunted yun eh. For example, ganito kilala ang baryo Bangbang. Nag-imbento na lang ako ng lugar Kilala ang baryo Bangbang na maraming loko at maraming siga. Then gumawa ako ng videong fake doon na nagpanggap ako na ako'y binugbog doon. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin totoo na maraming loko doon, ang main issue pa rin yung video kung fake o hindi. Hindi yung lugar, mga kababayan ko. Next comment sa akin, ang depensa ito, kadalasan ito. Sabi nila daw, para lang daw pelikula o movie yung ginagawa ng mga idol nila. 'Di ba? Huwag mo nang sitahin kasi para lang kami nanonood ng pelikula daw. Magkaiba kasi yung pelikula, kaysa dun sa ginagawa na. Yung pelikula kasi, bago pa natin mapanood yun, alam na natin na yun ay acting lang. Pero yung mga idol nyo, nagpapa-interview sa mainstream media. Natotoo daw yung ginagawa nila. Kinakausap yung mga supporter, sinabi pa nga nung isa, 1,000% daw na totoo yung video niya eh. Kayo, tanggap yung fake, pero yung idol nyo, pinaninindigan totoo? Ano ba? Hindi ba ginagawa lang kayo ng mga yon? Number 6, sabi nila naninira daw ako. Pero sa 2 taon kong pagko-content ng paranormal, kahit kailan hindi nyo ma-identify sa akin kung ano yung paninira na ginawa ko sa idol nyo.
Alin ang paninira doon? Yung fake? Oh, ipi-play ko na ngayon. Kung paninira ba kayo nang humusga? Pag intro gina mo. Battery ba? Pag diri lang ka ha. Diri lang ka. Ikaw na bahala mo. Balo ka mo. Tingog wakwa. Ayaw. Ano lang. Oh. Ada. So, napanood nyo na? Yang napanood yung video na yan ay sa kasamahan nila Kuya Red at Donsky. Yan ay si Reborn Adventures tsaka si Sheila Ghost 21 na kasama ni Donsky at Kuya Red ngayon. Now, sabihin nyo sa akin, paninira pa rin ba kapag sinabi kong fake yung kasamahan nila na yan? Tandaan nyo ha, kasamahan pa lang nila yan. Yung may behind the scenes ako na yan. Nakikita nyo dyan kung paano pagpanggapin na aswang yung mga kasama niya just sa video na yan. Now, sabihin nyo sa akin ngayon, naninira ba ako o hindi? Number 7, nagnanakaw daw ako ng video. Kadalasan ito. Pag nagre-react ako ng video, sinasabi sa akin, nagnanakaw daw ako ng video. Meron tinatawag na fair use policy ang YouTube. May tinatawag tayong, hindi lang sa YouTube yan, may fair use na tinatawag. Ang fair use kasi, gagamitin mo ang isang item, o isang video, gagamitin mo isang video, dahil sa research, dahil sa criticism, sa teaching, hindi ka wala kang violation sa copyright nun. Yun ang tinatawag na fair use. Ginagawa ng lahat yan. Hindi lang akong gumagawa niyan. Ibig mo sabihin, kapag ka na-feature sa ibang channel yan, at pinupuri yung idol nyo, I don't think na sasabihin nyo pag nanakaw yon. Wala namang pagkakaiba yun sa ginagawa ko eh. Ang pagkakaiba lang nun, sinasabi ko yung totoo. Di ba? May isang channel na nagre-react din na kumukuha din ng video. Ba't yun? Hindi nyo pagbintangan na nagnanakaw din ng video yun. Kasi nga, positive ang sinasabi sa idol nyo. Masakit kasi yun eh. Kaya maghahanap kayo ng paraan. Yun. Number 8, ginagawa mo lang yan para dumami ang views. Nasagot ko na ito nung una. Diba? Hindi effective to. Kasi kung ginagawa ko ito, katulad ng mga idol nyo, diba? Ilan ang subscribers ng idol nyo? 300,000 plus. Ngayon, ang nanonood na lang sa idol nyo, out of 300,000 plus, ay maximum na ang 10,000. Diba? Saan napunta yung 300,000 plus na subscribers nila? Dahil sa akin ba yon? Dahil kung akong gumagawa para dumami, dapat napunta na sa akin lahat yan. Kung yun ang layunin ko. At saka diba, sinabi ko kanina, mas maganda kasi kung ang ginagawa ko, pinupuri ko yung idol nyo para mahalin nyo ako. Hindi yung para dumami ang views. Kabahan yan. Yung dahilan na para dumami ang views na yan. O ito, number 9. Wala kang alam sa spiritual. Tanggap ko po yun, di ba? Hindi naman ako expert din pati. Pero ang pinaglalaban ko po dito ay yung paggamit ng common sense natin. Hindi mo kailangan maging spiritual expert. Kapag nakita mo na, yung multong nakita mo doon sa video niya, ay balot ng kumot, Diyos ko naman. At number 10, ito yung kadalasan na sinasabi sa akin, inggit ka lang. Kahit kailan, hindi ko pwedeng kainggitan na manluloko. Tandaan nyo yan. Kasi kung halimbawa naiinggit ako, dapat kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko rin eh. Diba? Siyempre, natalo nila ako dun sa pag-ghost hunting nila. Sisiraan ko sila. Diba? Tsaka yung inggit na yan, men, diba? Ano ba yung nakita nyo para sabihin nyo na inggit ako dyan sa mga yan? Final message ko sa mga nakikinig nyo. Tandaan nyo, itong mundo natin, lalo na dito sa Pilipinas, maraming manluloko. Punong-puno ng manluloko ang Pilipinas. Hindi ko sinasabing wala nang matino, 'di ba? Somewhere out there siguro merong totoo diyan, may legit diyan, Hindi ko naman mapoprove na lahat na lang ng nagpa-practice ng pag-espiritista or healing ay fake na.
maybe somewhere out there dyan, may totoo dyan. Pero mga kababayan ko, huwag nating aalisin sa isip natin na marami talaga manluloko sa Pilipinas. At kapag kayo ay nakahalata na, umalis na kayo. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Hindi ko kayo pwedeng pigilan. Hindi ko kayo pwedeng diktahan sa gusto nyong pero nararamdaman nyo sa sarili nyo yan. Kailan ba kayo magigising pag wala na kayong pera? Kapag mukha na kayong sa kakatanggol sa isang bagay na hindi naman masama ang mag-accept na naloko kayo eh. Kasi ako naloko din ako. Hindi lang kayo. Itong sinasabi ko, hindi lang ito sinasabi ko sa'yo, sakop tayong lahat nito. Na lahat tayo dapat nag-iingat. 'Di ba? Ang first line of defense lang talaga natin dito, yung common sense lang. Pag medyo mali, na dun sa, parang feeling nyo, parang kinilabutan na kayo dun sa mga pinaggagawa sa inyo. Sana magdalawang, kahit konti lang, unahin nyo ang pagdududa, konting-konti lang, sa mga bagay na pinapakita sa inyo. Ngayon, kung nalilibang kayo, hindi ko naman kayo pinipigil na manood yan eh. Manood kayo dyan. 'Di ba? Ngayon, kung ipagtatanggol nyo yan, ipipilit nyo, pwede nyo naman akong kausapin. Mag-usap tayo. Baka nga naman tama kayo. Di ba? Ako yung mali. Pwede naman kasi mangyari yun eh. Na mamaya, sinasabi ko, ganito. Ang problema, hindi kayo nakikipag-usap sa akin. Paano natin maitatama ang isang bagay? Di ba? Yun lang. Sinasabi ko sa inyo, yung mga nagagalit sa akin dyan, kung gusto nyo ng katotohanan, kakampi nyo ako. Yun lang. Huwag na huwag niyong kakalimutan mag-comment, like, share at subscribe at panoorin ang iba pa naming mga videos dito lang sa Off the Record.